Welcome back once again dito sa ating channel guys. Okay, ngayong araw po ay samahan nyo po kami na mamunla. Dahil mamumunla na po kami ngayon ng itatanim namin na sibuyas na puti. So ayan, medyo naantala po yung ating pamamunla kasi po talagang tuwing hapon ay umuulan na. So ayan, bali binubuhay lang po natin yung lablib ng lupa para gumuhit po yung ating pangguhit ng ating pamunla para mailagay na natin yung buto ngayong araw. Bali ayan po, naulan po kasi. Bali maaga po yung pamumunla natin ngayon dahil September 14 po ngayon, 2023. So usually po kasi ang pamumunla talaga ng sibuyas, yung karamihan po ay by month of October or first week ng November. Ayan po ang mga namumunla. So bali yung atin po na to ay palusot. So sana nga po ay makalusot para tayo ay kumita. So ayan po, namumunla na po, binubudbud na po yung ating mga buto ng sibuyas. Bali, ito pong mga kasama po natin ngayon ay mga hindi rin po sa atin iba to, mga kamag-anak po, kaya mga bataris lang po ito. So ganyan po ang uso dito sa amin, batarisan. At sila rin naman po ay nagsisibuyas. At pag sila naman ay namunla, tutulong din naman po kami para sa kanila. So ayan, ganyan lang po ang pamumunla ng sibuyas. Binubudbud lang po parang pechay. So ayan po. Ayan po yung ating mga masisipag na tigabudbud ng punla ng sibuyas. So ayan po. So sana po ay makalusot itong ating punla ng sibuyas. Sana naman ay wag tamaan ng mga bagyo at mga ulan-ulan. So ayan, ito po yung ginagamit nating buto. Ayan po itinanim natin, gawa ng Taki Seed. So disclaimer lang po. Ayan po, Suprex. Maganda daw po ito. So ngayon lang po namin susubukan itong buto na to. So yun nga guys, natapos na po natin na ibudbod yung ating mga punla. So ngayon po ay wawalisin po natin ng bahagya at tatatabunan natin yung mga buto. So kailangan po ay pahapyaw-hapyaw lang po yung walis para yung mapuwing lang po yung buto kasi hindi kailangan na malalim ang pagkakatabo ng mga buto para sila po ay hindi mahirapang lumabas sa lupa. So ayan, ganyan lang po yung pagpupunla ng sibuyas. So yun guys, ngayon ay lalagyan na po natin ng alip-ip. So ito po yung ginagamit nga po natin, yung tinabas po natin na talahib. Ayan po, ganyan lang po ang paglalagay. Bali ang purpose po niyan ay para hindi po masyadong mainitan yung mga ating mga buto. At suporta rin po yan sa ulan pagka po kung sakaling umulan ay hindi mabungkal ng lupa, hindi mabungkal ng tubig yung ating mga nakatabon na buto kasi medyo mababaw lang nga po yung pagkakatabon sa kanila. So lahat po yan ay lalagyan natin ng alip-ip. Alip-ip po ang tawag sa amin yan. Yung pong iba, ang ginagamit po nilang pang alip-ip ay yung pong dayami nga po, yung alay, yung mga puno, yung dahon, yun, pwede rin pong gamitin yun. Kaya lang po, ganito po yung ginagamit namin kasi mabilis pong ilagay at mabilis ding tanggalin. Isa pa po ron, pagka po kasi alip-ip, ang ginamit natin pang alip-ip na yung palay nga po ay marami pong tumutubong palay kasi hindi maiwasan namin natitirang ilang pirasong palay. Kaya yun, tumutubo rin po yun pag natiltil sa lupa. O tatanggalin po yun para hindi makaapekto sa sibuyas. So pag ganito pong talahib ang ginamit namin o gagamitin ay wala pong tutubong palay. So damo lang po talaga yung kalaban. So, ayan po, lahat po yan ay lalagyan ng o kakadkaran ng alip-ip.
Ayun guys, malapit na po kaming mayari dito sa pag-aalipep dito sa ating mga pinunlang sibuyas. So usually po, pagkayari pong ipunla ang mga buto ng sibuyas ay kailangan pong basain ng tubig o diligan. So sa kaso po ng ating punlaan ay medyo basa pa po yung lupa at sa tuwing hapon nga po ay umuulan. Kaya baka po bukas na po kami magdilig dito sa ating punlaan. Kailangan din po talaga bantayan yung texture ng lupa pagka po namumunla ng sibuyas. So, kailangan po ay hindi tuyo, hindi rin po yung basang-basa. So kailangan po yung katamtaman lang. Ayan po. So yan pong pag-aalipip po na yan na linalagay natin ay makakatulong nga rin po yan para hindi po masyadong madry yung ating lupa, hindi po mabilis matuyo. So yun nga guys, ngayon po ay gagawa naman po kami ng mga gagamitin naming tulos dahil lalagyan po nating net yung ating tinanim na mga buto ng sibuyas. So ito po ay malaking suporta po para sa ating mga patubong sibuyas para po sila ay hindi mabugbog ng patak ng ulan. So yun po ang purpose ng paglalagay po ng net sa punlaan. So marami po talagang magsisibuyas o nagsisibuyas na naglalagay po talaga nung ganitong style ng kanilang punlaan. So malaking tulong po ito para sa ating mga sibuyas. So ayan guys, ngayon po ay 3 araw nang nakapunla itong ating mga buto ng sibuyas. Ngayon nga po ay iistelahan na po namin ng net itong ating mga punla. O ayan po, lahat po yan ay istelahan natin ng net para masiguradad po natin yung ating mga punla. So bali ito po yung net na gagamitin namin. So barang kulambo lang po siya. Ayan po. So medyo marami pong ganito ang ating kakailanganin kasi medyo maluwang po itong ating pinunlaan ng sibuyas. Bali humahaba na nga po yung ating video guys at puputulin ko po muna panandalian dito at gagawa na lang po ako ng separate na video para ituloy po natin itong usapan natin dito sa paggawa po namin ng net dito sa ating punlaan ng sibuyas. Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta dito sa ating munting channel at good news po at na-reach ko na po yung 1,000 subscriber. Sana po ay patuloy nyo pong suportahan itong ating munting channel na maaaring makatulong po sa mga baguhan, sa mga paghahayupan at dito po sa paghahalaman. Sa mga bago lang pong nakapanood dito sa ating video ay huwag nyo naman pong kalimutang mag-like, share and subscribe. And pakihit nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga gagawin ko pa pong future videos. So hanggang dito na lang po. Happy farming!